7 years ago, nung mag-decide ako na sumali ako sa First Vita Plus at iwanan kung ano man ang meron ako noon. Trabaho ko, maling pananaw ko sa buhay, mga maling ginagawa ko na akala kong tama. So 7 years ago, nung mag-decide ako na baguhin ang aking mga ginagawa. Sa loob po ng 7 taon na yon, napakarami na pong nagbago. Number 1, yung taon, diba? Kasi taon-taon naman nababago yung taon eh. Tama? So yung itsura ko, yung timbang ko, yung mga tao na nakakasama ko, talagang palagi siyang nagbabago. Bihira lang yung nag-i-stay. Napasali mo ngayon, 1 buwan, 2 buwan, aalis sila. So, pagkahanap ka na naman ng panibago, tama? So, ganun talaga. Hindi po natatapos ang mga pagbabago na nangyayari habang nga nasa journey ka ni First Vita Plus. Pero alam mo, isa lang talaga ang hindi nagbabago at mananatili yun. Yun yung plano ko na baguhin ang future para sa pamilya ko. Kasi kadalasan tayo mga uplines, napakahina po natin, 'di ba? Ang laki-laki ng pangarap natin, pero yung gutom, pagod, inis, inip, maging ulan, araw, at yung mga taong nagne-negative sa'yo na kinakausap mo araw-araw, hinahayaan natin sila na baguhin natin yung mga plano natin. No, ang ibig sabihin binibigyan natin sila ng pagkakataon, ibinibigay natin sa kamay nila yung desisyon para baguhin natin yung plano natin para sa buhay natin. Pero which is mali talaga siya. Tignan mo po, yung mga taong hindi believe sa'yo, mga taong hindi naman talaga na makakatulong sa negosyo mo at hindi talaga nakalaan para makasama mo sa tagumpay, kadalasan sila pa yung pinapakinggan mo. Wala naman talaga silang role. Tama? Hindi naman talaga sila yung kasama mo na magtatagumpay sa First Vita Plus. Pero kadalasan, sila pa yung pinapakinggan natin. Pero yung boses na nasa loob ng puso mo, minsan hindi mo pa naririnig. Yun po yung pinakamalaking pagkakamali natin bilang isang tao or bilang isang tao na may pangarap ka. Na minsan binibigay natin yung authority or yung pagkakataon sa mga tao na wala naman alam sa ginagawa natin. Bakit tayo nakikinig sa kanila? Lalo na sa mga taong walang bilib sa'yo, sa mga tao na akala nila hindi mo kaya yung ginagawa mo, which is ikaw kaya mo yun. Diba? Bakit hindi nila kaya? Sila yun. Pero tayo, lalo pag ginusto natin, wala pong imposible kasi tao tayo. Tayong tao, may kakayahan tayo na gawin natin posible ang mga imposible sa iba. Diba? So mali talaga yun na ibibigay natin sa kanila yung floor dahil tayo talaga yung masusunod. Tama po? So ikaw yung magpaplano. Ikaw ang magpaplano sa buhay mo at paplanuhin mo sila. Hindi yung ibang tao ang magpaplano para sa iyo. So dun po yung nagkakamali. Kaya yung iba, 'di ba, napanghihinaan sila kasi nakikinig sila sa sinasabi ng mga tao, hindi mo kaya yan, hindi mo magagawa yan. Hindi po totoo yun kasi tao tayo, lalo na ikaw or ako. Pag ginusto natin, wala pong pwedeng makahadlang sa atin kapag ginusto natin. Tama po. Meron lang akong isang naunawaan at na-realize dito po sa 7 years na journey ko kay First Vita Plus. Number 1, ikaw, tapos tagumpay. Okay, ulitin ko lang. Ikaw, tapos tagumpay. So, ikaw yung simula, tapos yung dulo mo, yung tagumpay mo. Alam mo ba yung nasa gitna?
Yan yung pinaka. Sabihin natin na, yes, mahirap, pero yun yung sobrang sarap kapag naunawaan mo na yung gusto mo. So, ibig sabihin, ikaw, and then yung proseso ng tagumpay mo. So, ibig sabihin, yung nasa gitna, kailangan mo lang daanan. Kasi ikaw, prinoproseso ka sa tagumpay mo. Katulad nito, kung titingnan mo yung mga picture na yan, yan yung proseso. Ikaw, nung nangarap ka, di ba dadaan ka sa proseso bago ka magtagumpay? Tama? So, eto na po ang tanong. Nung nangarap ka kay First Vita Plus, yes, iniwan mo lahat. Tama? Marami kang pinaglaban. Marami kang iniwan. Tapos, dumaan ka na sa proseso. Ngayon, eto na. Eto na yung totoong proseso. Kasi akala natin, ang prinoproseso dito, yung upline mo. Sa proseso natin kay First Vita Plus, ang akala natin, yung downline mo. Akala natin yung mga clients natin. Akala natin yung mga cross lines natin. Alam mo ba, ang totoo, yung proseso na yan, ikaw ang prinoproseso niyan. Tama? Ikaw. Ikaw mismo. Tayo, individual. Meron tayong proseso. Iba-ibang proseso ang ginagawa sa atin. Yung proseso na yan, depende yan sa'yo. Mahihirapan ka, or hindi ka mahihirapan, or ma-e-enjoy mo ang proseso, depende yan sa'yo. Para maging malinaw, sige, imaginein mo, ikaw na dinadaan ka sa proseso. Habang tinuturuan ka ng upline mo sa pagkakataon na yan, habang nakikilala mo na yung mga tao na ibinibigay sa ng Diyos, ano ba yung pagkakaunawa mo? Ikaw ba yung, tayo ba yung habang prinoproseso, linalabanan mo yung mga uplines mo? Yung mga turo na ibinibigay ng mga uplines mo, tumatalbog lang ba sa'yo? O ikaw yung tao na pag may nangyayari, nakakaiba, o hindi mo maunawaan, ikaw ba yung lumalaban ka kaagad sa nangyayari? O inaaral mo ba kung ano ba yung nangyayari? Hinahanap mo ba yung mga solusyon? Ito ba yung panahon na ang tingin mo lagi sa mga mahihirap, isang challenge? Or syempre po, mga upline, hindi naman talaga lingid sa ating mga kaalaman, dumaraan po tayo sa mga kakulangan, kakapusan. So, ano ka sa mga panahon na yan? Ano ka na pinoproseso ka sa panahon na walang-wala ka? Ano ka sa proseso na ikaw ay wala kang makain, or nauuhawan ka na, nagugutuman ka na, nagkakaproblema na yung pamilya mo? Kasi kasama sa proseso yan, hindi lang ikaw ang pinoproseso dyan, ikaw kasama ang pamilya mo sa panahon na nandun ka sa ganung sitwasyon, di ba? Alam mo, focus ka lang talaga lagi sa sarili mo. Focus ka lang lagi kung paano mo mailalabas yung buong potential mo. Dapat sa pagkakataon na yan, dapat na habang pinoproseso ka, doon mo nakikilala unti-unti yung sarili mo, yung kalakasan mo, yung kahinaan mo, yung mga bagay na kaya mo pang gawin, dapat mailabas mo yan. Hindi yung proseso na puro tayo reklamo, puro tayo inis, puro tayo masama ang tingin sa mga uplines, masama ang tingin sa mga tao, sa paligid. Kaya nga nahihirapan tayo Kaya yung mga ganong pananaw, kapag ganon ang tingin natin sa mga tao na nakakasama natin, madali lang talaga ang negosyo. Ang magpapahirap lang sa atin dahil yung isip natin ay yung mga nakukuha mong aral sa negosyo mali, no? Parang pinapahirapan ka, pinarurusahan ka, pero ang katotohanan, ikaw ang nagpaparusa sa sarili mo. Alam mo yung patunay na ikaw ang pinoproseso dito? Kung titignan mo tong video na to, di ba? Ako
ako yun eh. Ako yung nangarap eh. Tama. Ako yung gusto ko mabago ang buhay ko. Ako talaga yun eh. Ako yung nag-isip. Ako yung nag-decide. 'Di ba? Pero sa journey po ng negosyo, sa First Vita Plus, marami yung dumating, marami yung ibinigay sa akin ng Diyos, pero marami din yung mga nawawala, marami din yung umaalis. Pero ang pinakamaganda, ako po ay nananatili. Parang ikaw, 'di ba? Marami nang umalis sa grupo mo, hindi nga sila nakaunawa hanggang dun nga lang talaga sila Yun nga lang talaga yung role nila Pero ikaw, ang mahalaga, ikaw is nandyan ka. Tama? Ikaw yung nandyan ka para sa pamilya mo. Ikaw yung tuloy-tuloy na hindi mo binibitawan at patuloy ka nagtitiwala sa sarili mo at sa pangarap mo sa Diyos na balang araw yung gusto mo is matutupad at makakamit mo rin. Competition is good. It is because it will make you grow. Kaso nga lang, sa maling tao kayo, nakikipag-compete, kaya napapahamak kayo. So saan kami makikipag-compete, sir? Kung hindi kay Picor, hindi sa kasama ko, hindi sa katabi ko. Makipag-compete kayo sa sarili ninyo. What do you mean by, sir? Kung kahapon, kahit papano, 75 yung grado mo, dapat ngayon, 76 na siya. Or kinabukasan, 80 na siya. Not totally na araw-araw nagabago yung grado mo. But my point is here, is pag makipag-compete kayo, tandaan ninyo, huwag kayong makipag-compete sa ibang tao. Makipag-compete kayo sa sarili ninyo. Ibig sabihin, ang mindset is dapat mas magaling ako sa dating ako. Mas magaling ako sa dating last 2 years ako. Dapat mas magaling yung bukas na ako sa ngayon na ako. Isa yan sa mga naunawaan ko nung pagpasok ko dito kay First Vita Plus. Meron akong uplines, meron akong mga leaders, pero lagi kong iniisip, ako, ang kakayahan ko, ang mga kaya kong gawin para sa pamilya ko, yung mga kaya kong baguhin para magtagumpay ako. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Yan ang totoong kalaban mo kay First Vita Plus. Hindi yung uplines mo. Hindi mga downlines mo, dahil sila ang biyaya na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ang magpapahirap sa'yo dito, yung palagi mong hinahanap kung saan lang mapapadali. Yung palagi mong inuuna yung mga bagay na gusto mo. Yung gusto mong marinig yung mga bagay na gusto mo lang marinig. At ayaw mong pakinggan yung mga dapat na tututunan mo. Kaya yun ang dahilan kung bakit mahirap tayo umasenso, mahirap tayo makamove on, bakit tayo nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Kaya dapat yan ang una mong tatanggapin. Alis ka sa comfort zone mo dahil hindi po natin kailangan ng comfort zone kapag gusto natin maging successful sa buhay. The bottom line is, no one's coming. No one. No one's coming to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. Nobody's coming to tell you to apply for that job that you've always dreamt about. Nobody's coming to write the business plan for you. It's up to you. Malinaw yun na walang ibang tao kung hindi ikaw. Walang magtutulak sa sarili mo kung hindi ikaw. Given na lang yung mga taong nagpapaalala sa'yo araw-araw. Given na lang sila. Pero hanggat hindi ikaw ang kumikilos para sa pagbabago, walang magbabago sa buhay mo kahit ilang taon ka pa na nasa First Vita Plus. Walang red carpet sa simula. Wala ding mala bed of roses sa gitna. Lahat yun proseso. At ikaw lang ang kailangan dito sa negosyo mo. Ikaw na magsisikap, ikaw na magtitiis, ikaw na makakapagtagal.
at ikaw na lalaban hanggang dulo. Pagkatapos nun, andun na yung tagumpay. Itataas ka lahat ng pagsisikap mo. Iaangat ka ng lahat ng pagsusumikap mo araw-araw. Kahit maikli at kahit kaunting step lang araw-araw na ginagawa mo na consistent, yun ang magdadala sa'yo sa pinakamataas na karangalan na gusto mo pagdating ng tamang panahon. So yun lamang po, maraming salamat sa Diyos. Ako po si Gurleen Tertas at ang founder ng Team Heart.